Siya ang pinakamakapangyarihang Demon Lord sa buong mundo, ngunit naging level 0 kapag bumalik siya pagkalipas ng 500 taon. Sa loob ng maraming siglo, ang mahiwagang mundo ng Aln ay isang lugar ng pagdurusa at kalupitan dahil sa walang katapusang digmaan sa pagitan ng mortal na lahi ng mga tao, at ng immortal na mga demonyo. Sa kabila ng pagiging superior ng mga demonyo sa mga tao sa lahat ng paraan, ang sangkatauhan ay mabangis na lumaban hanggang sa ang kapalaran ng kaharian ay nakasalalay sa isang labanan sa pagitan ng dalawang lalaki, ang Supreme Demon Lord na pinangalanang Viltol at ang bayani ng sangkatauhan na nagngangalang Gram. Sa maalamat na araw ng labanan, umakyat si Lord Viltol mula sa kanyang trono upang ilabas ang kanyang espada laban kay Gram. Ang mortal na bayani ay nagpapatuloy muna sa offensiba sa pamamagitan ng pag-atake kay Viltol, ngunit hineranggan siya ng demonyo at itinulak siya pabalik. Bago siya muling makapaghampas, nagpakawala si Viltol ng mabilis na serye ng mga dark magic spell. Matagumpay na naprotektahan ni Gram ang kanyang sarili laban sa kanilang lahat, kaya inilunsad ni Viltol ang kanyang pinakahuling pag-atake. Sa isang twist na walang nakikitang mangyayari, tinusok ni Gram ang magic ni Viltol at natalo siya. Binabati ni Viltol si Gram para sa pagtalo sa lahat ng posibilidad at pagkapanalo sa digmaan para sa mga tao, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya natalo dahil mas malakas siya kaysa kay Gram. Sinagot ni Gram na nanalo siya dahil bilang mga mortal na tao, naiintindihan nila ang halaga ng buhay at ginagawa nila ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang mabuhay, hindi tulad ng mga demonyo. Nang marinig ito, iniisip ni Viltol na niloloko siya ni Gram at hindi siya naniniwala. Habang unti-unti siyang nawawala, nanunumpa siyang babalik at magdadala muli ng kadiliman sa mga tao. Nangako si Gram na naroon ulit siya upang talunin siya, at sa wakas ay nagpaalam na sila. Pagkalipas ng 500 taon, bumalik si Lord Viltol sa mundo sa pamamagitan ng reincarnation at agad na binati ng kanyang pinakatapat na lingkod, si Makina. Tumingin siya sa paligid ng mga ruin, kung saan siya muling isinilang ng may kalituhan at nagtanong kung nasaan sila, kung saan sinagot ni Makina na sila ay nasa mga wasak na labi ng isang piitan ng demonyo sa ibaba ng dating istasyon ng subway. Hindi alam ni Viltol kung ano ang subway dahil hindi pa siya nanonood ng Hello Love Again, kaya hindi niya iyon pinansin at sabik na sinabi kay Makina na dapat niyang samahan siya sa kanyang dominasyon sa mundo tulad noong unang panahon. Ito ay kapag inihayag ni Makina na ang mundo na dapat nilang pamunuan ay nawasak matagal na ang nakalipas. Ipinaliwanag niya na, 80 taon na ang nakalilipas, naganap ang isang sakuna na kaganapan na pinangalan ng Fanten ng ang kanilang mundo, ang Aln, ay sumanib sa isang mundo mula sa isang alternatibong dimensyon na pinangalan ng Earth. Sa unang ilang taon, karamihan sa populasyon ay nalipol, at sumiklab ang mga digmaan sa mga lungsod. Sa kalaunan, ang advanced na industrial na mundo ng Earth na nagtataglay ng advanced tech, at ang mahiwagang sibilisasyon ng Aln ay nagsaanib kamay upang lumikha ng bagong mundo na may kaloob na pagbubuklad. Sa sandaling lumabas si Viltol at nakita ang labas ng mundo, nag-freeze siya sa lugar na may kabuuang pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na makakamit ng mga mortal na tao ang ganoong advanced na yugto ng sibilisasyon. Habang nakatingin siya na hindi makapaniwala, isang random na lalaki ang nakabangga sa kanya at pasimpleng lumakad na parang walang nangyari. Nang makita ito, nagpa siya si Viltol na ipaalam ang kanyang presensya at yumukod ang mga tao sa kanya. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Makina na pigilan siya sa kahihiyan sa kanyang sarili, gumawa siya ng isang spell upang i-clear ang maulap na kalangitan, ngunit walang nangyari. Pinagtatawanan siya ng ilang taong nakapansin sa paggamit niya ng weather magic. Pagkatapos, umalangaw ang mga alarma sa paligid, at sinimulan siyang hilahin ni Makina palayo sa lugar dahil labag sa batas ang paggamit ng engranding salamangka. Habang tumatakas sa eksena, nakaramdam ng kakaiba si Viltol at nasulyapan niya ang isang misteryosong may balabal na figure na naglalakad palayo sa kanya. Kapag ligtas na silang nakalayo, pinaupo siya ni Makina at ina-update siya tungkol sa lahat ng nangyari. Ipinaliwanag niya na, pagkatapos ng kanyang kasawian, ang mga demonyo ay sumang-ayon sa isang tigil labanan sa mga mortal, na tumagal hanggang 80 taon na ang nakalilipas nang magsanib ang Aln at Earth sa kaguluhan ng sakuna. Nagkalat ang Immortals, habang ang mga pangunahing industriya ay nag-organisa ng kanilang mga sarili at nagsimula ng isang kampanya laban sa paghahari ng mga demonyo. Mula noon, ang mga immortal ay itinuring na mga hamak na nilalang sa ilalim ng mga tao, at habang ang teknolohiya ay mabilis na umunlad. Ang mga anti-immortal weapon ay na-mass-produce para lipulin ang mga demonyo.
Tinanong ni Viltol kung ano ang nangyari sa 6 na Dark Pairs na siyang tawag niya sa kanyang malalakas na lingkod. Sumagot si Makina na 3 sa Dark Pairs ay nawawala, habang ang isa na tinatawag na Zenel ang nagsilbing decoy sa kanilang kalaban para makatakas siya, dahil siya at isa pang nawawalang pair ang tanging nakakaalam kung paano ay activate ang Resurrection spell ni Viltol. Inamin ni Viltol na si Zenel ay palaging isang tapat na lingkod, at pagkatapos ay nagtanong kung ano ang nangyari sa ika-6 na pair na pinangalan ng Marcus. Mabilis na binago ni Makina ang paksa, at nagpas siyang painumin siya dahil masyadong polluted ang hangin sa lungsod para makahinga siya. Naiwan mag-isa, lumingo-lingo si Viltol sa paligid hanggang sa mapansin niya ang pagbabago sa ether sa paligid niya, at natuntun ito sa isang babae na may kaina-hinalang tingin sa mga higanteng billboard. Biglang nagbago ang lahat ng billboard sa parisukat mula sa karaniwang mga ad at naging spoiler ng Hello Love Again, na nagdudulot ng galit ng publiko. Mabilis na bumalik ang mga ad, ngunit nilapitan ni Viltol ang babae upang tanungin siya tungkol sa kanyang ginawa. Sinusubukan niyang tanggihan ito noong una, ngunit itinuro niya kung paano niya nakita ang pagbabago ng ether sa paligid niya, na hindi niya inaasahan dahil hindi niya inaasahan na may makakapansin nito habang siya ay naghahak. Nang tanungin kung paano niya masasabi, ipinagmamalaki ni Viltol na itinaas ang kanyang mga braso at sinabing isa siyang Demon Lord. Sa tingin niya ay nahihibang na siya, ngunit hindi niya nakuha ang pahiwatig at tinanong siya kung paano niya ginawa ang ginawa niya. Ipinaliwanag ng babae na siya ay isang ether hacker na gumagawa ng mga mapanganib na misyon para mabuhay, ngunit ang maliit na kalokohan na ito ay isang uri ng aktivismo, dahil naniniwala siyang ang pangunahing korporasyon na pinangalan ng Emmy, na nasa likod ng mga billboard ad, ay labis na nagsesensor sa internet kung kailan dapat ang internet ay isang malaya, walang batas na lugar. Ang kakaibang babae pagkatapos ay nagpatuloy upang ipaliwanag ang mga detalye ng kanyang pag-hack, ngunit mabilis na nainip si Viltol at humarang upang tanungin siya kung may kakilala siyang Marcus. Agad niyang itinuro ang isang mataas na gusali sa di-kalayuan, at sinabi sa kanya na ang tanging alam niyang si Marcus ay ang CEO ng Emmy, na nagmamay-ari ng gusaling iyon. Agad siyang pumunta doon at tinanong sa receptionist sa lobby si Marcus. Lumapit sa kanya ang isa pang babae at ipinakilala ang sarili bilang personal secretary ni Marcus, at kanina pa nila ito hinihintay. Dinala siya nito sa pinakamataas na palapag ng skyscraper, kung saan nakaupo sa trono ang lalaking si Marcus at tumitingin kay Viltol. Itinuro ni Viltol kung gaano ito kawalang galang para kay Marcus na manatiling nakaupo, ngunit ganap na hindi ito pinapansin ni Marcus. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Viltol na sumama sa kanya at muling itayo ang immortal na kaharian at pamunuan muli ang mundo, ngunit tumawa lang si Marcus at tinanggihan siya. Sa sandaling tumanggi si Marcus na tawagin si Viltol na kanyang Panginoon, nagalit si Viltol at nagpa siya na labanan siya. Ngunit bago niya mailabas ang kanyang mahika, inihampas ng sekretarya ang kanyang espada sa kanya. Naramdaman niya kaagad ang kapangyarihan ng armament forgery magic sa talem at nabigla siya. Napaatras lang ang sekretarya pagkatapos utusan ni Marcus. Sa wakas ay ibinaba ni Marcus ang kanyang sarili habang sinasabi na si Viltol ay hamina ng higit dahil dati, ang sugat mula sa espada ay gumagaling sa kanyang sarili sa loob ng segundong ito ay nabuo. Kinukutya niya ang pagnanais ni Viltol na pamunuan ang mundo kapag hindi na siya kasing lakas ng dati, at nawalan na siya ng suporta at takot sa pangalan niya noon. Sa halip, sinabihan niya si Viltol na ibaluktot ang tuhod sa kanya or mawala. Naghahanda si Viltol na labanan siya, ngunit agad na ni-neutralize ni Marcus ang kanyang mahika sa pamamagitan ng pagsabi ng salitang Spellbreaker. Nawalan ng salita si Viltol, kaya ipinaliwanag ni Marcus na nagawa niyang talunin ang pinakamakapangyarihang mahiwagang kakayahan ni Viltol nang hindi siya mismo ang may talento sa magic, salamat sa gadget ng kanyang kumpanya na pinangalan ng Familia, na produkto ng Imagineering. Ang isang projector pagkatapos ay nagpe-play ng isang ad para sa Familia, na nagpapaliwanag na ang device ay nag-aalis ng pangangailangan na magsagawa ng ilang kritikal na hakbang ng mahika, at nagbibigay daan sa user na pumili ng anumang spell na gusto nila, at ay activate ito sa pamamagitan ng pagsasalita ng isang simpleng incantation. Binibigyan nito ang sinuman sa anumang lahi or edad ng kapangyarihang magsagawa ng mahika. Pagkatapos ay idinagdag ni Marcus na siniguro niyang mabubuo ang Familia upang hindi ito maghalo sa mga katawan ng mas matataas na nilalang tulad ni Viltol, upang maiwasan ang anumang pagkakataon na gamitin niya ito upang talunin si Marcus.
Sinubukan ulit ni Viltol na labanan siya, ngunit muling na-deactivate ni Marcus ang kanyang spell sa Spellbreaker at ipinaliwanag na ang bilis ng pagpoproseso ng magic ng Familia ay nahihigitan si Viltol kaya napakabagal niya para sa kasalukuyang mundo. Tinanong siya ni Viltol kung bakit niya ito ginagawa, kung saan ang inis na si Marcus ay sumigaw na palagi niyang kinasusuklaman si Viltol dahil sa pagiging isang arrogant at sakam na diktador, at nanumpa lamang siya ng katapatan upang protektahan ang kanyang sarili. Pagkatapos ay walang pakundangan siyang nagpaalam sa pamamagitan ng maraming spell ng Blood Sword na nagtutulak kay Viltol palabas ng tore. Matapos tumama si Viltol sa lupa, tumakbo siya sa isang madilim na eskinita upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Siya ay natitasad sa kalye at nakasalubong ang isang grupo ng mga tulisan. Inaway niya ang mga ito, ngunit sa wakas ay sinipa rin nila ang kanyang sarili at iniwan siyang nakahiga na walang malay sa isang tumpok ng mga bag ng basura, kung saan siya hinahanap ni Makina at mabilis na sinusubukang gisingin siya. Pagkatapos bumalik sa normal, sumakay sila ng tren papunta sa kanyang bahay. Humihingi si Makina ng paumanhin dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa pagtataksil ni Marcus na humantong sa nakakahiyang insidenteng ito. Kino-comfort siya ni Viltol sa pagsasabing kung sinabi niya sa kanya, magkakaroon siya ng mas matinding pagnanais na puntahan ito at makita mismo. Sa sandaling marating nila ang kanyang bahay, naisip ni Viltol na pinagtritripan niya siya dahil isang maliit na silid lamang ito, ngunit ipinaliwanag ni Makina na kailangan magbenta ng isang bato upang makabili ng isang Mobile Legends skin sa ekonomiyang ito. Napagtanto ni Viltol ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ni Makina pagkatapos ng kanyang kasawian, at niyakap siya nito bilang pasasalamat sa pananatilang tapat sa kanya sa lahat ng ito, na naging sanhi ng kanyang pag-iyak sa kaligayahan. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Makina ang araw na muntik na siyang tapusin ng mga mandurumog na tao. Sinisi nila siya sa lahat ng problemang naranasan nila, at itinali siya para itapon siya sa hukay ng lava. Tinanggap niya ang kanyang wakas habang siya ay nahulog patungo sa kanyang kasawian, ngunit biglang, isang itim na globo ang pumaligid sa kanya at nagpatigil sa kanyang pagbagsak. Ligtas siyang dinala nito pabalik sa bangin at nag-transform sa totoong anyo ni Viltol. Nagmarka ito sa sandaling una niyang nakilala si Demon Lord Viltol, na pagkatapos ay nag-imbite sa kanya na sumali sa kanyang panig. Sa umaga, ginigising niya si Viltol na may dalang malaking pagkain para sa almusal, na kinabibilangan ng mga pagkaing hindi pa niya nakikita. Tinapos niya ang lahat at sinabing masarap ang pagkain kaya namula si Makina. Habang umiinom ng tsaa, tinanong ni Viltol kung alam niya ang kinaroroonan ng iba pang immortal, kung saan sumagot si Makina na alam niyang maraming immortal ang nakatakas sa Immortal Hunt campaign ngunit hindi niya talaga alam kung nasaan sila. Pagkatapos ay itinanong ni Viltol kung nagpapatuloy pa rin ang pangangaso, na sinagot niya na natapos na sila ilang dekada na ang nakalipas, at bumuti ang saloobin ng publiko sa mga immortal mula noon. Gayunpaman, nakamit nito ang mga layunin ni Marcus na siyang utak sa likod ng buong kilusan. Nang huminahon na ang mga bagay, pumunta si Makina upang tingnan ang kanyang malalapit na kaalyado, sina Ornir at Panglock, ngunit ang kanilang bahay ay wasak na, at ang tanging naiwan ay isang tala na may mga salitang Immortal Furnace. Sa sandaling iyon, inabot ni Viltol ang kanyang tasa ng tsaa ngunit nalaglag dahil sa sakit. Ipinaliwanag niya na tila hindi pa rin siya ganap na gumaling mula sa kanyang mga sugat kagabi, at idinagdag niya na ang weather spell na ginawa niya upang i-clear ang mga ulap ay gagana sana kung mayroon siyang karaniwang lakas na nagpapatunay na ang lahat ay hamina ng husto kumpara sa kanyang dating sarili. Napagtanto niya na ito ay dahil ang pangunahing pinagmumula ng kanyang kapangyarihan, na ang pananampalataya ng mga tao sa kanyang pangalan, ay lubhang hamina sa panahong ito. Nag-aalala si Makina na kung mangyari ang mga bagay na ganito, unti-unti siyang malilimutan. Ngunit nananatiling kalmado si Viltol, at nagpa siya na kailangan niyang bawiin muli ang kanyang pananampalataya. Sa palagay niya ay mas mabuting lumabas at tuklasin ang bagong mundo kaysa mabulok sa kama, kaya iminungkahi ni Makina na mag-shopping sila. Bumili muna sila ng bagong damit para sa kanya, kaya dinala siya nito sa isang maliit na silid na may plataporma sa gitna. Pinatayo niya siya sa platform upang kumuha ng 3D scan ng kanyang katawan, habang humihingi ng paumanhin sa hindi paggawa ng mga dekalidad na damit mismo. Ngunit may kumpiyansa na sinabi ni Viltol na napakahat niya kaya hindi na niya kailangan pang magsuot ng damit, isang ideya na mabilis niyang tinanggihan. Matapos makumplito ang pag-scan, tinanong siya ni Makina kung mayroon siyang kagustuhan sa estilo para sa mga damit ngunit agad na malinaw na wala siyang estilo.
Kaya hiniling niya sa bagong kaibigan na Chatty, si Elect, na piliin ang pinakamagandang opsyon para sa pangunahing streetwear. Kapag nagawa na ang outfit, nakita ni Maki na nakasuklam-suklam ito, ngunit si Viltol ay naging isang supreme fanboy at nakiusap para sa hindi kaaya-aya na tracksuit. Pagkatapos kunin ang mga item, lumabas si Maki na sa tindahan, ngunit pinaalalahanan siya ni Viltol na magbayad gamit ang mga barya. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ang pagbabayad sa halip sa digital, na hindi maintindihan ni Viltol. Habang kumakain, gusto ni Viltol na matuto ng higit pa tungkol sa pamilyar na gadget ni Marcus na nagsasabi na humanga siya sa mga kakayahan nito. Ipinaliwanag ni Makina na kahit na ang pangunahing layunin nito ay magic, ito ay kadalasang ginagamit ng mga tao upang mangalap ng impormasyon, mag-shopping, at maging keyboard warrior sa social media nang hindi na kailangang humarap ng kahit ano. Tinanong ni Viltol kung nagagawa ba ito sa pamamagitan ng pag-implant sa likod ng leeg, kung saan inamin ni Makina na medyo hindi ito komportable noong una, ngunit napakahirap makamit sa pang-araw-araw na buhay nang wala ito. Sa wakas, itinuro niya na ang pagkakaroon ng isa ay hindi automatikong nagpapaganda ng buhay. Pagbalik nila, ipinaalala ni Viltol ang estado ni Makina at sinabi nito na maghahanap siya ng trabaho. Galit na tumututol si Makina, ngunit mahinahon niyang sinabi sa kanya na nagbago na ang panahon, at hindi na siya ang dating Demon Lord na kilalang kilala niya, kaya kailangan din niyang magpatuloy at gawin ang kinakailangan. Sinusubukan niyang kumbensihin siya sa pamamagitan ng pagsasabing mas kukuha siya ng maraming trabaho, ngunit sinabi ni Viltol na hindi patas para sa kanya na magpahinga sa bahay buong araw habang siya ay nagtatrabaho ng walang tigil upang magbigay ng pagkain, damit, at tirahan. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi pa siya sumusuko sa pagsakop sa mundo at kung payag siya at matyaga, matutupad niya ito kasama niya balang araw. Nakaramdam ng bagong pag-asa sa unang pagkakataon sa nakalipas na mga siglo, lumuhad si Makina at nanumpa na muling paglangkuran siya. Kinalaunan sa araw na iyon, naghahanda si Viltol na maghanap ng trabaho, ngunit kahit anong pilit niya, pinilit ni Makina na sumama sa kanya. Sa wakas, nagawa niyang kumbensihin siya na magpahinga sa pagsasabing kung mabaigo siyang makahanap ng anumang trabaho dahil sa malas, hahayaan niya itong maging sugar mommy niya. Nang marinig niya ito, umatras si Makina at binigyan siya ng isang maliit na telepono para makipag-ugnayan sa kanya at magbayad ng pagkain. Di nagtagal, nagsimula na siyang maghanap ng trabaho. Umupo si Viltol sa pagkadismaya dahil napagtanto niyang hindi niya alam kung anong uri ng trabaho ang mapapasukan, or kung paano mag-apply. Iniisip niya kung dapat ba niyang tawagan si Makina, ngunit napakalaki ng kanyang pride para gawin iyon. Sa sandaling iyon, naaabot sa kanya ang mapang-akit na amoy ng ramen mula sa isang kalapit na tindahan, kaya kumakalam ang kanyang tiyan. Ipinapahiwatig nito kung gaano siya naging mahina dahil hindi siya nakakaramdam ng gutom sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos, napansin niya ang isang pulubi na humihingi ng barya sa mga tao at binasa ang kanyang karatula, na nagsasabing nawalan siya ng paa sa digmaan. Dahil dito, napagtanto niya na kahit papaano ay maswerte siyang magkaroon ng pisikal na kakayahang magtrabaho. Kaya, siya ay tumayo sa kanyang kinatatayuan at sumigaw sa gitna ng kalye na kailangan niya ng trabaho dahil siya ay mahirap na. Matapat niyang sinisigaw na wala siyang kakayahan ngunit handang gawin ang lahat. Isang inis na lalaki ang nagpakita sa likuran niya, at sinabihan siyang gawin ito sa commercial guild. Tinanong niya si Viltol kung mayroon siyang citizen ID, ngunit pagkatapos makita ang blanko niyang mukha, napagtanto niya na siya ay isang illegal na immigrant. Sinabihan niya si Viltol na lumabas dahil maaari siyang magdulot ng gulo sa turf na ito, na pag-aari niya. Ngunit bago pumunta, binigyan niya si Viltol ng resume form, at ipinaliwanag na dapat niyang isulat ang kanyang karanasan sa trabaho dito at isumite ito sa guild, ngunit walang garantiya na makakakuha siya ng trabaho. Pagkatapos bigyan siya ng mga direksyon, ipinapayo niya na huwag mag-apply sa anumang kumpanya sa ilalim ng EMI, lalo na sa mga gumagawa ng konstruksyon, dahil wala siyang narinig na anumang mabuti tungkol sa mga ito. Nagpapasalamat si Viltol sa lahat ng tulong niya at umalis siya para sa guild. Doon, buong pagmamalaki niyang iniharap ang kanyang resume sa isang matandang clerk na nagbabasa ng may kalituhan sa lahat ng kakaibang kasanayang isinulat ni Viltol, kabilang ang mastermind ng diskarte sa militar, arkitekto ng mga piitan, at masamang diktador. Natuwa si Viltol tungkol sa kung paano siya nag-iisang nanalo sa isang digmaan, ngunit tila hindi pa ito narinig ng matanda.
Ang lalaki ay nagtatanong kung nagkamali siya habang isinusulat na ang kanyang huling posisyon ay 500 taon na ang nakakaraan, at kinumpirma ito ni Viltol. Sa pagkakaroon ng sapat na narinig, ipinaalam ng clerk kay Viltol na wala silang trabaho para sa kanya, isinasaalang-alang ang kanyang resume na basura at panayam, at dahil ang kumpanya ay hindi nag-aalok ng mga trabaho sa mga taong walang pamilya. Umuwi si Viltol na may basag na kumpiyansa at humingi ng validation kay Makina, na napakasaya niyang ibinibigay. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung mayroong sino man sa kasalukuyang mundo na maaaring magbigay ng payo, kung saan sinabi ni Makina na mayroon siyang isang kaibigan. Sa kahilingan ni Viltol, iniimbitahan niya ang kaibigan para sa tanghalian, ngunit pagdating ng kaibigan, ito pala ay ang ether hacker mula noon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Taka, at ipinaliwanag na una niyang nakilala si Makina sa isang fanpage ng Demon Lord. Matapos mapansin ang death glares mula kay Makina, mabilis siyang tumahimik. Napansin ni Viltol na may ibang pamilya si Taka kumpara kay Makina at hinawakan ito. Ipinaliwanag ni Makina na si Viltol ay may kakayahan sa Sage Eyes na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang daloy ng mana at maunawaan ang kalikasan ng anumang bagay na kanyang hinawakan. Inamin niya na naiintindihan niya ang karamihan sa mga gawain ng pamilya, ngunit marami pa ring dapat ay unpack. Pagkatapos, dumiretso si Makina sa punto at ipinaliwanag ang sitwasyon sa trabaho ni Viltol. Matapos marinig ang kanyang mga kondisyon na walang pamilya ngunit nais ng trabaho na magpapalaganap ng kanyang pangalan sa mundo, iminumungkahi ni Taka na maging gaming streamer siya. Na-curious si Viltol tungkol doon, at ipinaliwanag ni Taka na kailangan lang niyang ipakita ang kanyang mukha sa screen, maglaro ng ilang laro, gawin ang anumang bagay na nakakaaliw sa kanyang audience, at pagkatapos ay umaasa na ang mga tao ay mag-donate ng pera sa kanya. Sinabi niya sa kanya na kung magiging matagumpay siya sa linyang ito, maaari siyang maging isang celebrity sa napakaikling panahon. Hindi sigurado si Viltol kung magagawa niya ito, ngunit tiniyak sa kanya ni Taka na magiging maayos siya. Handa siyang ibigay ang kanyang lumang kagamitan sa kanya upang makapagsimula na siya, ngunit mahigpit na tinanggihan ni Makina ang kanyang alok. Tutol siya sa Demon Lord na kumuha ng ganoong hindi matatag at peligrosong trabaho, dahil karapat-dapat siya ng matatag at malaki na kita. Sinabi sa kanya ni Taka na itigil ang pagiging thunders. Sinabi niya na si Viltol ay may gwapo na mukha, kaakit-akit na boses, at kaakit-akit na aura, kaya natural na maakit ang mga tao sa kanya. Bagamat hindi iyon maitatanggi ni Makina, sinabi ni Taka na ang pagiging isang entertainer ay isang perpektong trabaho, at hindi niya dapat husgahan ang mga streamer. Sa wakas, ang desisyon ay bumaba kay Viltol, na umamin na wala siyang pagpipilian at ilalagay ang kanyang tiwala kay Taka. Nang maglaon, habang naliligo si Makina, nag-scroll si Viltol sa net upang malaman na ito ay isang malawak at hindi makontrol na dami ng impormasyon na maaaring ibahagi sa hindi kapani-paniwalang bilis. Bagamat pinadali nito ang buhay ng mga tao, mayroon din itong madilim na panig. Masyadong umaasa ang mga tao sa net, at parang nilalamon nito ang kanilang pagkatao at sigasig tungkol sa totoong buhay. Ito ay nagiging sanhi ng kanilang pagkahulog sa kawalan ng pag-asa at mga kasalanan, na siyang teritoryo ni Viltol. Habang iniisip niya iyon, lumabas si Makina mula sa paligan, walang suot na tuwalya, at umiinom ng juice sa harap ni Viltol. Sa sandaling napagtanto niya na binigyan niya siya ng magandang tanawin, nagbihis siya at humingi ng paumanhin para sa kanyang hindi maayos na pagpapakita. Sinabi sa kanya ni Viltol na wala siyang pakialam dahil maganda ang hitsura niya nang walang damit, kahit na ang narcissist sa kanya ay nagsasabi na hindi siya kasing galing niya. Di nagtagal, dumating si Taka roon dala ang kanyang lumang kagamitan sa paglalaro, at hindi pa rin sigurado si Makina tungkol sa paglalaro ni Viltol. Sinabi ni Taka na alam niya kung paano ay market si Viltol ng perpekto, at ay setup niya ang setup ng laro. Ibinigay niya kay Viltol ang isang controller at tuturuan siya kung paano gamitin ito, ngunit ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa Sage Eyes para matutunan agad kung paano ito gamitin. Humanga si Taka, at nang piliin ni Viltol ang Dark Souls 3 bilang kanyang unang laro, naisip niya na madali niya itong matatapos dahil sa kanyang mga Sage Eyes. Gayunpaman, ang aking 100 taong gulang na bulag na lola ay mas mahusay na gumaganap kaysa sa kanya, dahil siya ay nasasawi sa tutorial sa bawat pagkakataon. Sinabi niya na hindi pa siya sanay sa controller, at tinawag itong umpisa pa lang ni Taka. Nag-aalala si Makina na hindi natuloy ang kanilang plano, ngunit sinabi ni Taka na ito ay isang pagkakataon.
Plano niyang gamitin ang charismatic personality at kaakit-akit na hitsura ni Viltol, at ipares ang mga ito sa kanyang kakilakilabot na gameplay para akitin ang mga manunood. Kapag ginagawa ito ng mga babaeng streamer, parang laging gumagana. Pagkatapos nito, sinabi ni Taka na kailangan din nilang mag-isip ng isang pagpapakilala para kay Viltol na makakaakit sa mga unang manunood. Iminumungkahi ni Makina na bigkasin niya ang isa sa kanyang mga deklarasyon ng digmaan, at gusto ni Viltol ang ideya. Binibigkas niya ang isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga mortal na tao, at habang gusto ito ni Makina, iniisip ni Taka na hindi ito kaakit-akit. Sinabi niya na pag-iisipan nila iyon mamaya, at una, kailangan nilang matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa streaming. Una sa lahat, sinabihan niya si Viltol na mag-stream hanggat kaya niya araw-araw. Kahit na walang nakamasid sa kanya, maaari niyang pag-usapan ang anumang random na bagay kung wala siyang sasabihin na may kaugnayan sa laro. Binabalaan din siya nito na huwag gumamit ng mga pananalitang panlahi or sexual dahil kukuyugan siya ng mga ito ng backlash, at ang pagsabi sa mga N-word ay maaaring maban siya habang buhay. Ang susunod na piraso ng payo ay para kay Makina na hindi kailanman magpakita sa camera kahit na hindi sinasadya, at manatiling ganap na tahimik habang nagsistream si Viltol. Sa huling bahagi, nagpasya si Taka na makipag-ugnayan sa ilan sa kanyang mga kaibigang streamer na may kaya upang i-promote si Viltol, at mukhang gumagana ang kanyang mga taktika. Libu-libong tao ang nagsimulang manood ng mga stream ni Viltol sa loob ng unang 2 araw, at ang seksyon ng komento ay puno ng mga komento tungkol sa kung paano siya nakakainis. Ganap na pinasasalamatan ni Viltol ang mga manunood na sinasabi sa kanila na tama sila, at hindi niya iniisip ang kanilang mga malupit na komento. Sinusubukan niyang tumugon sa bawat komento, at sa lalong madaling panahon na abot niya ang kalahating milyong marka ng manunood. Malayang ipinakikita niya ang kanyang mga emosyon sa stream, na higit na nakikibahagi sa mga tao. Tinanong siya ni Taka kung bakit hindi niya iniuulat ang mga negatibong komento, at sumagot siya na parehong negatibo at positibong emosyon ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Bukod dito, gusto niyang patuloy siyang mapanood ng lahat ng mga manunood na mayroon siya, at ang pagbabawal sa sinuman ay hindi makakabuti para doon. Patuloy siyang nag-stream habang namumuhay ng mapayapang buhay kasama si Makina, at sa lalong madaling panahon, nakakuha siya ng mahigit 1 milyong subscriber. Nakagawa na rin siya ng isang nakakaakit na pagpapakilala ngayon, kung saan para siyang Bunny Blooms kapag sinubukan nilang gamitin ang Gen Z slang. Ang araw na ito ay isang espesyal na stream dahil sa wakas ay naklear na niya ang laro pagkatapos ng mga buwan ng paglalaro nito, at binabati siya ng kanyang mga manunood. Nagpasalamat si Viltol sa kanila, sinabing hindi maiiwasan na manalo siya sa huli dahil siya ang Demon Lord. Sa pamamagitan nito, tinapos niya ang stream, at pumunta doon si Makina upang batiin siya. Pagkatapos ay lumabas si Viltol dahil kailangan niyang magsagawa ng ilang mga gawain, ngunit sa kanyang lubos na pagkabigla, nakita niya ang bayani, si Graham, sa mga slums. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pinakadakilang karibal ay nasa masamang kalagayan at nilapitan siya. Dinala niya siya sa isang tindahan ng pansit, at naiisip lang ni Graham ang nakaraan noong siya ay nagtitipon ng mga halamang gamot para sa kanyang kapatid, at sinunog ng isa sa 6 na kasamahan ni Viltol ang kanyang nayon upang maging abo. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang sabihin ni Viltol sa kanya na ito ang pinakamagandang tindahan ng noodles sa lugar. Hindi siya tumutugon kay Viltol, at nagiging awkward ang mood. Sa kabutihang palad, malapit nang may handa ang kanilang order, at sinabi ni Graham na kakaiba ang kanyang pakiramdam na kumain kasama ang lalaking pumaslang sa kanyang pamilya at hindi mabilang na mga kaibigan. Sinabi ni Viltol na kahit na si Graham ay pumaslang ng libo-libo sa kanyang mga kamag-anak, hindi siya nakakaramdam ng anumang uri ng sama ng loob sa kanya ngayon. Sinabi niya na ang kanilang salungatan ay dapat na isang bagay ng nakaraan, at pagkatapos ay nagtatanong ng mas mahalagang tanong tungkol sa kung bakit buhay pa si Graham. Gusto niyang malaman kung siya ay naging isang immortal na demonyo din, ngunit sinabi ni Graham na siya ay hindi. Sa halip, pagkatapos ng digmaan, siya ay biniyayaan ng Diyosa na si Meldia, na pinagkalooban siya ng walang hanggang kabataan. Hindi siya maaaring masawi sa katandaan, ngunit hindi iyon nangangahulugan na siya ay immortal. Sinimulan niyang sabihin kay Viltol na kapag natapos na ang walang kasawi ang digmaan, sumiklab ang digmaan sa mga tao, at tinawag siyang lumaban dito at tapusin ang mga taong minsan niyang pinanggako na paprotektahan. Sinabi ni Graham na para siyang clown sa oras na iyon, ngunit dumating ang kanyang pinakamasamang araw pagkatapos noon.
Kapag naibalik na ang kapayapaan at hindi na siya kailangan ng mga tao, ginawa nila siyang target. Sinabi niya na siya ay pumaslang ng napakaraming tao, kapwa-tao at immortal. Ipinahayag niya na hindi na kailangan ng mundo ng bayani, at hindi na rin kailangan ng Demon Lord. Pagkatapos ay tinanong niya si Viltol, bakit gusto niyang pamunuan ang mundo. Sinabi ni Viltol na gusto niyang gawing mapayapang lugar ang mundo, at iyon ay ang pinakamalaking pagkabigla kay Graham. Ipinaliwanag ni Viltol na may ilang mga pagbubukod, ang lahat ng mga immortal ay dating mga ordinaryong tao na nakakuha ng kanilang immortalidad sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Sinabi niya na kahit na pareho sila sa kaibuturan, kinasusuklaman ng mga tao ang mga immortal, at itinuturing sila ng mga immortal na mas mababa. Ito ang dahilan ng kanilang alitan, at binalak ni Viltol na tapusin ito sa pamamagitan ng paggawang pantay-pantay ang lahat sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sinabi ni Graham na ang kapayapaan ay hindi kailanman darating sa pamamagitan ng gayong mga paraan, ngunit sinabi ni Viltol na dapat silang sumang-ayon na hindi sumang-ayon. Biglang umalis si Graham, nagpasalamat kay Viltol sa libreng pagkain. Pagkatapos nito, bumalik si Viltol sa bahay, ngunit sa daan, nakita niya ang isang dambuhalang lalaki na nagbabanta kay Taka para sa isang pangingikil. Kapag tinawag niya itong walang utak na musclehead, nagalit siya at sinubukan siyang suntukin, ngunit pinigilan siya ni Viltol. Kinikilala siya ng dambuhalang lalaki bilang ang lalaking pinahirapan niya ilang buwan na ang nakakaraan, at tinanong siya kung narito siya para makaganti. Nag-aalala si Taka kay Viltol, ngunit sinabi niya sa kanya na mas malakas siya ngayon salamat sa kanyang milyong subscriber, at gusto lang niyang subukan kung gaano siya kalakas. Sinuntok siya ng lalaki, na madaling hinaranggan ni Viltol, at pagkatapos ay nagpalabas ang lalaki ng malakas na pag-atake ng hangin. Ang pag-atake ng hangin ay bumali sa braso ni Viltol, ngunit pinagaling niya ito kaagad at pagkatapos ay pinatumba ang dambuhalang lalaki sa isang pitik ng kanyang mga daliri. Nagpasalamat si Taka sa kanya at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na ang taong ito ay talagang bodyguard niya, ngunit humihingi siya ng dobleng sweldo ng walang dahilan. Humingi ng paumanhin si Viltol sa pagpapatambo sa kanya, ngunit hiniling ni Taka na maging bodyguard niya sa halip. Pumunta sila sa isang bodega kung saan ipinaliwanag ni Taka na mayroon siyang misyon na magnakaw ng isang bagay, at dapat nabantayan siya ni Viltol habang ginagawa niya iyon. Sinimulan niya ang paghak sa sistema ng bodega, ngunit hindi gaanong matyaga si Viltol, at agad siyang sumugod patungo sa gusali, sinipa ang mga pinto at pinabagsak ang mga bantay. Pumasok siya sa bodega, kung saan nagsasagawa ng lihim na pakikitungo ang ilang mafia bosses, at humanga si Taka sa kanyang paggalaw. Habang ang mga boss ng mafia ay nagtatanong sa isa't isa tungkol sa nanghihimasok, napansin ni Viltol ang isang maliit na cube sa mesa. Agad siyang nakipag-ugnayan kay Taka sa pamamagitan ng telepathy, at tinanong kung ang cube na iyon ang layunin niyang nakawin. Sumagot si Taka ng oo at saka tinanong si Viltol, kailan at paano niya nakuha ang isang pamilya para makipag-usap sa kanya ng ganito. Sinabi ni Viltol sa kanya na hindi niya kailangan ang isa dahil maaari niyang kopyahin ang mga function nito gamit ang kanyang mga kasanayan. Sa wakas ay tapos na ang mga mafia boss na sisihin ng isa't isa para sa nanghihimasok, at nagpa siya silang tanungin si Viltol kung sino siya. Bilang tugon, binibigkas ni Viltol ang kanyang nakakatakot na pagpapakilala mula sa kanyang mga streaming session, ngunit hindi nakuha ng mga mafia bosses ang kanyang ginagawa. Medyo dismayado si Viltol dahil naisip niya na sobrang sikat na niya, at sa tingin niya ay kailangan niyang magsikap. Isa sa mga tulisan ang bumunot sa kanya ng baril, ngunit ginagamit lang ni Viltol ang kanyang mahika para patigasin ang kanyang katawan at ilihis ang lahat ng bala. Pagkatapos ay sumugod siya ng napakabilis. Sinubukan muli ng Foxman na paputukan siya, ngunit napakabilis ng paggalaw ni Viltol na hindi man lang niya magawang matamaan siya at pagkatapos ay pinabagsak siya. Inatake niya ang natitirang dalawang tao, at nagpa siya si Taka na tulungan siya sa pamamagitan ng paghak sa paningin ng taong may baril, at pinaputukan niya ang kanyang kasamahan sa halip na si Viltol. Kapag na-knockout siya, nakipag-ugnayan si Viltol kay Taka, at talagang humanga siya na nagawa niyang pabagsakin ang mga amo ng mafia ng mag-isa. Pupunta siya sa kanyang lokasyon upang kunin ang kahon, ngunit naramdaman ni Viltol ang panganib at sinabihan siyang manatiling nakatago. Biglang may isang taong natatakpan ng invisibility cloak na nagpakita sa eksena at inatake si Viltol ng walang babala. Sa kabutihang palad, nahahanap niya ang invisible na kaaway gamit ang kanyang ether flow at pinaputukan siya para mapunit ang invisibility cloak.
Itinapon ng kaaway ang nasirang balabal na nagpapakitang ito ay isang malaking mecha armor. Humanga si Viltol, ngunit kinikilala ito ni Taka bilang ika-4 na henerasyong mag-Ino Gear, na isang bagay na hindi dapat makuha ng mafia. Sinabihan niya si Viltol na tumakas dahil hindi niya matatalo ang mecha, ngunit tinanggap niya ang hamon at sinimulan itong atakihin. Naglabas ang mecha ng baril mula sa armor nito at sinimulang paputukin si Viltol, na umiiwas sa lahat ng pag-atake nito. Pagkatapos ay tumalon siya sa mecha, na binibigyan ito ng malinaw na pagkakataong paputukan siya sa himpapawid, ngunit hindi tumama ang mga pag-atake ng mecha. Ginagamit ni Viltol ang kanyang Dark Magic Attack para pasabugan ito, ngunit hindi iyon sapat para pabagsakin ang mecha. Gusto ni Viltol na subukan ang kanyang mga limitasyon at ipatawag ang kanyang espada. Ang mecha ay tumugon sa pamamagitan ng paggawa ng baril nito sa isang espada din, at pagkatapos ay naglalabas ng isang malaking halaga ng init mula sa katawan nito. Sumugod si Viltol, at ang kanilang sagupaan ay sapat na malakas upang masira ang sahig. Patuloy silang nagpapalitan ng atake, at pagkatapos ay biglang inilagay ng mecha ang buong kapangyarihan nito sa espada, nilaslas ang braso ni Viltol at pagkatapos ay ang kanyang ulo. Ang operator ng mecha ay nagulat sa kanyang punong tanggapan na inalis niya ang kaaway, ngunit ang naputol na ulo ni Viltol ay nagsasabing psych. Mabilis niyang pinalitan ang kanyang nasugatan na katawan at sinabi sa mecha na mahusay siyang lumaban, ngunit malinaw na ipinakita ang kanyang kakulangan sa karanasan. Upang gantimpalaan siya para sa magandang laban na ito, nagpasya si Viltol na ipatawag ang kanyang tunay na sandata, isang maitim na espada na maaaring pumaslang kahit na ang mga Diyos. Ang operator ng mecha ay natatakot sa kanya ngayon, at si Viltol ay gumawa ng mabilis na gawain nito, pinutol ang mga paa nito upang gawin itong walang silbi. Pagkatapos nito, plano niyang tanungin ang operator ng mecha, ngunit sa halip na mahuli ng kaaway, nagpasya siyang magsagawa na tapusin ang sariling buhay. Di nagtagal, tumakbo si Takaroon at sinabi kay Viltol na natakot siya sa kasawian nang makita niyang nahiwa ang ulo nito, ngunit sinabi ni Viltol na hindi ito malaking bagay. Pagkatapos ay nakita niya ang logo ng Emmy sa mecha, at napagtanto niya na ang kasong ito ay nagiging mas makulimlim at mapanganib kaysa sa naisip niya noong una. Pagkatapos ay tinanong siya ni Viltol tungkol sa cube, at sinabi niya na ito ay isang data storage device at gusto ng kanyang kliyente ang impormasyon sa loob nito. Sinabi ni Taka na ang isang mabilis na pagtingin ay hindi makakasakit sa sinuman, at binuksan ang cube upang ipakita ang isang listahan. Nakikilala ni Viltol ang lahat ng pangalan sa listahan bilang kanyang mga subordinate na pawang mga immortal. Pero sa kabutihang palad, wala doon ang pangalan ni Makina. Nagpasya si Taka na makipag-ugnayan sa kanyang kliyente para malaman kung ano ang ibig sabihin ng listahan, ngunit hindi niya sinasagot ang mga tawag, kaya nagpasya itong bisitahin siya. Pumunta sila sa gusali ng kliyente, at nahak ni Taka ang sistema ng seguridad para makapasok sila. Pumasok sila sa elevator, at hiniling ni Viltol sa kanya na hayaan siyang pindutin ang mga buton dahil natutuwa siyang gawin iyon. Sinabi ni Taka sa kanya na kumuha ng isang mas mahusay na libangan, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na kailangan nilang pumunta sa iba't ibang mga palapag ng sunod-sunod bago sila makarating sa ika-13 palapag kung saan nakatira ang kanyang kliyente dahil medyo paranoid ang lalaking iyon. Pagdating nila sa ika-13 palapag, hiniling ni Taka kay Viltol na maghintay habang lalabas ang kliyente dahil marami siyang nailagay na bitag sa daan. Gayunpaman, masasabi ni Viltol na ang lahat ng mga bitag ay dinesormahan, at kumpiyansa siyang lumakad patungo sa apartment. Pinindot ni Taka ang doorbell, ngunit hindi sumasagot ang kliyente, at pagkatapos ay nalaman ni Viltol na naka-unlock ang pinto. Pumasok sila sa apartment, at hinanap ni Taka ang kanyang kliyente, ngunit sa kanyang takot, nasawi na ito. Tumingin si Viltol sa kanya, at nalaman niyang siya rin ang pulubi na minsan niyang nakilala habang naghahanap ng trabaho. Sinabi ni Taka na madalas siyang nagkukunwaring palaboy upang mangolekta ng impormasyon. Pagkatapos ay tinitingnan ni Viltol ang kanyang mga sugat, at nalaman na siya ay pinaslang mga 1 linggo na ang nakalipas. Gayunpaman, ang mga sugat ay malinaw na nagsasabi na ito ay hindi isang krimen ng passion ngunit isang cold-blooded na krimen. Naniniwala siya na may kumuha ng hitman para tapusin siya at sinira rin ang kanyang pamilya. Iniisip ni Taka na ang layunin ng hitman ay sirain ang impormasyon sa pamilya, at nagsimula siyang matakot na kahit papaano ay konektado ito sa trabahong kinuha niya. Iniisip ni Viltol na ngayon ang listahan ay ang kanilang tanging palatandaan, ngunit sa tingin ni Taka ay may ibang paraan.
Nagsimula siyang tumingin sa mesa at nakakita ng laptop sa isang nakatagong drawer. Sa kanyang sorpresa, hindi ito nangangailangan ng password upang mabuksan, at ang mga file ay nasira at na-corrupt. Nalaman ni Viltol na may pattern sa paraan ng pag-aayos ng mga file, at nang sabihin niya ito kay Taka, mabilis niyang nalaman ang trick. Madali niya itong na-crack at nakahanap ng video clip na pinamagatang The Immortal Furnace. Pina-play niya ang video, at sinabi ng kanyang kliyente na kung may nanonood ng video na ito, ibig sabihin ay nasawi na siya. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya kung paano itinayo ang kaunlaran ng lungsod na ito sa likod ng isang malaking kasamaan. Ang ugat ng problema ay ang ether reactor na nagpapagana sa lungsod ng Shinjuku. Ang mga ether reactor ay kumukuha ng kapangyarihan mula sa ether lines sa loob ng Earth, at i-convert ang mga ito sa kuryente at data, ngunit kailangan nilang ilagay sa ibabaw ng hindi bababa sa 10 ether lines para gumana. Gayunpaman, sa Shinjuku, mayroon lamang 2 linya, at nakukuha nito ang natitirang lakas nito sa pamamagitan ng pagkonsumo ng kaluluwa ng immortals gamit ang dark magic at mga ipinagbabawal na ritual. Ang codename para sa lihim na proyektong ito ay Immortal Furnace, at ang kumpanya ng EMI ang lumikha nito. Sinabi ng lalaki na tinatrato ng mga tao sa EMI ang immortals bilang panggatong, at tinatawag lang nila itong kahoy na panggatong. Ayon sa impormasyong nakalap niya, ang unang immortal na pinakain sa hurno bilang panggatong ay si Zunel, isa sa 6 na dark peer ng demonyo. Pagkatapos noon, hindi mabilang na iba pang mga immortal ang nasunog sa loob nito, at ang Immortal Hunt ay isang laro lamang na inihanda ng kumpanya ng EMI upang makuha ang mga kamay nito sa kanila. Sinabi ng kliyente na sinisiyasat niya ang bagay na ito, ngunit nalaman ng EMI ang tungkol sa kanya at nagpadala rin siya ng mga assassin upang tapusin siya. Kaya naman nagpa siyang mag-lie low, ngunit nakakuha pa rin ng impormasyon tungkol sa pagbebenta ng mga mafia boss ng listahan ng mga immortal sa EMI para magamit nila ang mga ito bilang bagong batch ng panggatong. Kaya naman pinadala niya si Taka para kunin ito para sa kanya. Sinasabi ng lalaki na alam niya na kung isasara ang Immortal Furnace, ang buong lungsod ay titigil sa paggana, ngunit naniniwala siya na ito ang tamang gawin. Gayunpaman, wala siyang gaanong pag-asa na mapipigilan ng sinuman ang kabangisan na ito at mailigtas ang mga immortals. Naniniwala siya na ang tanging taong kayang gawin ito ay ang hari ng mga immortal, ngunit hindi siya sigurado kung umiiral na siya. Nanginginig sa galit si Taka habang nagtatapos ang video, ngunit medyo kalmado si Viltol. Hiniling niya sa kanya na umatras at hayaan siyang manguna sa kasong ito dahil baka mapaslang siya bago niya magawa ang anumang bagay, tulad ng kanyang kliyente. Sinabi ni Viltol na problema ito ng mga immortal, at bilang kanilang hari, tungkulin niyang lutasin ito. Tinanggap ni Taka ang kanyang desisyon, at pagkatapos ay nagpa siya din si Viltol na sabihin kay Makina ang tungkol sa Immortal Furnace. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanya sa pamamagitan ng telepathy, ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi siya tumugon, at nag-aalala siya na nasa panganib din siya. Samantala, isang drone ang nag-eespiya sa apartment ni Makina at ligtas pa rin sa loob, ngunit walang ideya sa mga bagay na darating para sa kanya. Habang iniisip niya kung ano ang lulutuin para sa hapunan, may nag-doorbell, at lumabas siya para tingnan kung sino iyon. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niya ang mukha ni Marcus at agad siyang pinasabog ng kanyang pinakamalakas na magic spell, na pinalabas siya sa kanyang bahay. Si Marcus ay hindi man lang nagalusan sa pag-ataking iyon, at sinabi niya kay Makina na hindi ito maayos na paraan para batiin ang isang dating kaibigan. Lumabas siya ng bahay na suot ang kanyang malademonyong baluti sa labanan, at sinabihan si Marcus na itigil ang paglalaro ng kalokohan dahil alam niyang narito siya para tapusin siya. Hindi niya pinaganya ang kanyang pamilya at nag-offline bago inatake si Marcus. Nagpatawag siya ng magic spell sa paanan nito, nagpakawalan ng malakas na magic blast ngunit tumalon lang siya at nagpatawag ng mga espada para atakihin siya. Nag-counter si Makina sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga magic arrow, at ang kanilang mga pag-atake ay nagsagupaan. Sinabi ni Marcus na tila match sila, nang biglang, tumalon si Makina sa kanya sa pamamagitan ng hamog at hinawakan ang kanyang kamay bago pa man siya magkaroon ng oras upang mag-react. Nagsagawa siya ng spell sa kanyang palso at pagkatapos ay pinasabog ito, na naging sanhi ng paglipad ng kanyang braso. Gayunpaman, halos agad-agad niya itong ni-regenerate, at pagkatapos ay ipinatawag niya ang isang advanced na anyo ng kanyang mga spell ng Blood Sword. Siya ang nakakalamang ngayon sa kanila kay Makina, na gumagamit ng magic barrier para protektahan ang sarili.
Gayunpaman, si Marcus ay may higit pang mga trick sa kanyang manggas, at siya ay nagiging sanhi ng lahat ng mga blood sword na sumabog sa isang snap ng kanyang mga daliri. Ang buong lugar ay nasa ilalim ng saklaw ng mga pagsabog, ngunit si Makina ay hindi pa rin nasaktan. Nagsisisi siyang hindi nakakuha ng fire insurance para sa kanyang lugar, at sinabing ipapadala niya ang invoice para sa pinsala sa Emmy. Isang boses ang nagsabi sa kanya na ipadala ito ng direkta sa address ng CEO, at pagkatapos ay biglang, lumabas ang sekretarya ni Marcus mula sa usok upang salakayin si Makina. Sa kabutihang palad, si Makina ay gumagamit ng isang ilusyon na spell upang maiwasan ang kanyang espada, dahil lagi niyang alam na ang duwag na si Marcus ay hindi darating ng mag-isa. Aatakihin na niya sana ang sekretarya nang biglang ginamit ni Marcus ang espesyal na kakayahan ng kanyang pamilya at ginulo ang kanyang spell. Nalilito si Makina, at gamit ang pagkakataong ito, inatake siya ng kanyang sekretarya mula sa likod at itinulak siya sa lupa. Nawalan ng lakas si Makina at hindi na makagalaw, at sinabi ni Marcus sa kanyang sekretarya na maganda ang kanyang ginawa. Pinagalitan niya siya dahil sa pagiging masyadong mapaglaro at hindi niya isinara ang Macinaz Familia mula sa pagsisimula, at tumugon siya na hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong tulad nito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Makina, na sinumpa siya, ngunit ang kontrabidang lalaki na ito ay nakakuha ng paggalak mula dito. Tinanong niya ito kung ano ang ginawa niya, at sumagot si Marcus na din-activate lang niya ang kanyang pamilya para mawalan siya ng lakas. Hindi makapaniwala si Makina dahil ang kanyang pamilya ay isang standalone variety, at offline ito, kaya hindi rin ito maaaring mahack. Sinabi sa kanya ni Marcus na imposible para sa iba, ngunit siya ang taong nag-imbento ng familia. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pinakabagong eksperimento na ginagawa ng kanyang kumpanya para gawin ang advanced na familia, at gumamit lang siya ng prototype para sa pilitang i-disable ang kanyang familia. Malakas niyang idineklara na hindi siya magagapi sa kapangyarihan ng teknolohiya, at tinanong siya ni Makina kung bakit niya ito ginagawa. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang maging tunay na Demon Lord, ngunit masyadong barbaric ang paggawa nito gamit ang puwersa para lupigin ang iba. Sinabi niya na ang kailangan lang niya ay kumpletong kontrol sa impormasyon at teknolohiya, at ang buong mundo ay nasa kanyang mga kamay. Tinadyakan niya si Makina, na sinasabi sa kanya na siya ang magiging perpektong Demon Lord na magiging mas malakas pa kay Viltol, at maiiyak lang siya habang dinadala siya nito para ipadala sa Immortal Furnace. Hindi nagtagal, nakarating doon sina Viltol at Taka at natagpuan na lamang nila ang mga sunog na labi ng gusali. Ang tanging bagay na nakaligtas ay isang PS4 controller, at iyon ay nagpapaalala kay Viltol ng mga sandali na ginugol niya kay Makina. Nabalisa si Taka pero sinabi niya sa kanya na kailangan nilang hanapin si Makina bago mangyari ang anumang bagay sa kanya. Walang ideya si Viltol kung paano iyon gagawin, at hiniling ni Taka na ipaubaya ito sa kanya. Itinuro niya ang isang drone, na sinasabi sa kanya na gagamitin nila ito upang mahanap siya. Ipinaliwanag niya na maraming mga delivery drone sa lungsod, at maaari niyang i-hack ang mga ito upang mahanap ang video footage na kanilang naitala. Sinimulan niyang i-hack ang mga server ng drone company at nakakita ng mga larawan ng pagsabog na dulot ng mga magic attack na pinaghihinalaan ni Taka. Pagkatapos, nakita ni Taka ang isang larawan ni Marcus na naglalakad sa pintuan ni Makina at ang sekretarya ay nagtatago sa ibaba. Ipinadala sa kanya ni Taka ang isang slideshow ng mga larawan na nagpapakita kung ano mismo ang nangyari, at ang mga huling larawan ay si Marcus at ang kanyang sekretarya na dinadala si Makina sa ipinagbabawal na bahagi ng ether reactor. Puno ng galit si Viltol at pinasalamatan niya si Taka para sa kanyang tulong, habang nagsisimula siyang magtungo sa reaktor. Pinigilan niya siya, sinabi sa kanya na ang pagpunta doon ay magiging mapanganib dahil magkakaroon ng napakaraming sundalo ng mecha na nagbabantay sa lugar. Sinabi ni Taka na kung mayroon lamang backup si Viltol, magiging madali para sa kanya ang mga bagay. Naaalala niya ang isang lalaki na maaaring magbigay sa kanya ng kinakailangang lakas sa pakikipaglaban. Agad niyang pinuntahan ang dating bayani, si Graham, na hindi na interesadong makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, nilunok ni Viltol ang kanyang pride at lumuhad sa kanyang harapan habang nagmamakaawa siya para sa kanyang tulong. Nagulat si Graham nang makita ito, ngunit nakinig siya kay Viltol at nalaman niya ang buong kwento. Muli siyang hinangian ng tulong ni Viltol, ngunit sinimulan ni Graham na bilangin ang kanyang mga kasalanan.
Sinabi niya na si Viltol at ang kanyang immortal na hukbo ay nakipagdigma saan man sila magpunta, na pumaslang ng milyon-milyong tao, ngunit ngayon ay nakalulungkot niyang iniyuko ang kanyang ulo sa harap ng kanyang pangunahing kaaway. Tinanong siya ni Graham kung sa palagay niya ay sapat na ito para makuha ang kanyang kooperasyon pagkatapos ng lahat ng kanyang nagawa, at napakagat lang sa ngipin si Viltol. Tinanong siya ni Graham kung handa ba siyang isara ang hurno at sirain ang kapayapaan at kaligayahan ng buong lungsod para lamang mailigtas ang isang babae, at biglang tumayo si Viltol, sinabing ang mga mahihina lang ang gumagawa ng ganoong pagpili. Ipinahayag niya na ililigtas niya si Makina, at pagkatapos ay lulutasin ang mga problema ng lungsod na ito dahil ito ang magiging teritoryo niya balang araw, bilang Demon Lord. Ang kanyang mga salita ay nagpaantig kay Graham, na bumangon at nagsabing akala niya ay matagal na siyang sumuko sa pagiging bayani, ngunit isang kislap pa rin ang natitira sa loob niya. Umakyat siya sa hagdan, sinabi kay Viltol na hindi siya tinutulungan mismo kundi dahil lang sa isang random na babae na nadukat dahil iyon ang dapat gawin ng isang bayani. Hinawakan niya ang kamay ni Viltol, sinabi sa kanya na hindi siya makapaniwala na dumating na ang araw kung saan magtutulungan ang bayani at ang Demon Lord. Hindi nagtagal, narating nila ang isang medyo hindi pangkaraniwang bahagi ng lungsod, dahil ayon sa datos ni Taka, mayroong isang shortcut dito na patungo sa Pagan. Binuksan niya ang pinto para sa kanila, ngunit nalaman nila na ang landas ay idinisenyo tulad ng isang piitan, at ang pag-clear dito ay aabutin ng masyadong maraming oras. Walang mga detalye ng piitan si Taka, at may kadalubhasaan lang si Viltol sa paggawa ng mga piitan. Gayunpaman, nasakop ni Graham ang libu-libong piitan sa kanyang panahon, at ginagamit niya ang kasanayang auto-mapang upang agad na i-scan ang buong piitan gamit ang magic at lumikha ng minimap nito. Sinabi niya sa nagulat na Viltol na ito ay isang orihinal na spell dahil masyado siyang napagod sa paggalugad ng mga piitan noong siya ay isang adventurer. Iniinis nito si Viltol, habang nagtatanong kung paano niya nagagawa iyon at tinatapos ang buong pagsusumikap ng gumagawa ng piitan. Napunta sila sa isang mainit na debate, at napagod si Taka sa kanilang walang silbing pag-aaway, kaya sinigawan niya sila na tumahimik at tumuon sa paghahanap muna kay Makina. Gayunpaman, ang kasanayan sa automapang ni Graham ay matatapos sa trabaho nito sa lalong madaling panahon, na lumilikha ng isang detalyadong mapa ng piitan. Wala siyang nakikitang mga bitag or kaaway sa daan, kaya sinabi niya kay Viltol na pupunta sila sa pinakamaikling ruta. Samantala, abala si Taka sa isa pang proyekto na may kinalaman sa mga impormasyong nahanap nila sa bahay ng kanyang kliyente. Kinakabahan siya at iniisip na hindi niya ito makukumpleto bago mahanap ni Viltol si Makina. Hiniling niya sa kanya na bilhan siya ng ilang oras, ngunit sinabi ni Viltol sa kanya na buong tiwala siya sa kanya na magtatagumpay siya sa loob ng limitasyon ng oras. Di nagtagal, sumakay sina Viltol at Graham ng elevator upang marating ang Immortal Furnace, at dahil sa pagbabago sa density ng ether, ang kanilang signal kay Taka ay naputol. Gamit ang pagkakataong ito, nagpa siya si Graham na magkaroon ng ilang heart-to-heart na pag-uusap sa kanyang dating kaaway. Sinabi niya na si Viltol ay naging mas malakas, at bilang tugon, tinanong niya kung kailan siya natuto ng panunuya, dahil siya ay nasa pinakamahina niya ngayon. Sinabi ni Graham na pinag-uusapan niya ang tungkol sa lakas ng pagkatao, dahil ang isang mahinang tao ay hindi kailanman yuyuko sa iba upang iligtas ang kanilang mga kampan. Naniniwala siya na ibang-iba na ngayon si Viltol kaysa noong huling labanan nila, at maganda ang pagbabagong iyon. Hindi nagtagal, huminto ang elevator sa huling hantungan nito, at habang papunta sina Viltol at Graham sa loob ng furnace building, nakita nila ang sekretarya ni Marcus na naghihintay sa kanila. Samantala, si Makina ay nasa furnace room na nakatali ang kanyang mga kamay, at si Marcus ay nakatayo sa kanyang harapan, nagtatanong kung bakit siya nabalisa nang siya ay nakatagpo lamang ng isang dating kaibigan. Isinusumpa siya ni Makina, na sinasabing walang karapatan ng isang traidor na tulad niya na tawagin siyang kaibigan. Hindi siya pinansin ni Marcus at sinabi na nang muling nabuhay si Viltol, pinagawa niya ang kanyang mga tauhan ng ilang impormasyon, at nagulat siya nang makitang buhay din si Makina. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na siya ay nasa harap ng immortal na hurno ngayon, na gumagamit ng ritual na mahika upang gawing ether ang mga kaluluwa ng mga immortal, at ibigay ito sa reaktor na nagpapagana sa buong lungsod. Si Makina ay tumatagal ng ilang sandali upang i-proseso ang kanyang narinig, at pagkatapos ay sumabog ang kanyang galit.
Namumula ang kanyang buhok habang naglalabas siya ng napakaraming magic power sa kabila ng kanyang mga pagpigil, ngunit hinaranggan ito ni Marcus ng harang. Sinabi niya kay Makina na ang mga immortal ay hindi maaaring masawi kahit na ang kanilang katawan ay nawasak, ngunit ang makinang ito ay sumisira sa kanilang kaluluwa mismo. Nangangahulugan iyon na kapag sila ay itinapon dito, sila ay masasawi ng isang beses at para sa lahat. Pagkatapos ay isiniwalat niya na ang unang immortal na itinapon niya sa Pagan ay walang iba kundi si Zunel, isa sa 6 na Dark Pairs. Si Makina ay natakot at nagalit, at nanunumpa siya na tatapusin niya si Marcus anuman ang paraan, ngunit sinabi ni Marcus sa kanya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon dahil gagamitin siya bilang panggatong para sa kaunlaran ng lungsod na ito. Pagbalik sa pasukan, pinipigilan ng sekretarya na sina Viltol at Graham. Sinabi niya na hindi niya akalain na pupunta talaga dito ang Demon Lord, at ang mas nakakagulat ay dinala niya ang bayani bilang kanyang partner. Sinabihan ni Graham si Viltol na magpatuloy dahil pipigilan niya si Kina. Kahit nalampas na siya sa kanyang kalakasan, madali niyang mahaharap ang isang babae na dapat ay may hawak na kutsilyo sa kusina sa halip na isang espada. Sinabihan ni Viltol ang unang bayani na ito na huwag maging sobrang kumpiyansa, dahil si Kina ay maaaring nasa antas ni Zunel sa mga tuntunin ng kanyang swordsmanship. Kumpiyansa na sinabi ni Graham na ito ay paglalaro ng bata sa kasong iyon, habang hinuhugot niya ang kanyang kalaawang na espada. Na-offend doon si Kina, at sinabi ni Graham na tinalo niya si Zunel sa isang sword duel, kaya hindi rin siya dapat mahirap talunin. Sinabi lang ni Kina na okay hero, at pagkatapos ay mabilis na lumipat sa likod ni Graham, hinugot ang kanyang espada at inaatake siya sa parehong galaw. Hinaranggan ni Graham ang kanyang pag-atake, at ginamit ni Viltol ang pagkakataong ito para tumakbo sa loob. Sinubukan ni Kina na sundan siya, ngunit nagpakita si Graham sa kanyang harapan at itinulak siya pabalik sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang espada. Sinabi sa kanya ni Viltol na huwag masawi sa laban na ito habang tumatalon siya sa gilid. Samantala, sinabi ni Kina kay Graham na ang kanyang kapanahunan ay lumipas na ng mahabang panahon at gagawin din niya itong isang bagay ng nakaraan. Bigla siyang nag-activate ng spell na halos katulad ng domain expansion, at habang nabulag si Graham ng liwanag, bigla siyang inatake ni Kina, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak sa pader sa likod. Siya ay hindi nasaktan sa pag-atake na iyon at nalaman na si Kina ay biglang nakasuot ng cool na puting baluti. Napagtanto ni Graham na ito ay isang Mag-Ino Gear, at kinumpirma ni Kina, na sinasabi na ito ang susunod na henerasyong Mag-Ino Gear na pinagtatrabahuhan ng kanilang kumpanya. Hindi lamang ito mas maliit at mas magaan kaysa sa nakaraang henerasyong Mecha Armor, ito ay mas malakas at mahusay din. Yumay na si Graham sa kanyang sales pitch, ngunit bigla niyang napansin na nanginginig ang kanyang mga kamay pagkatapos niyang kunin ang tama mula kay Kina kanina. Bigla siyang sinusugod at sinimulang itulak siya pababa ng gusali, na sinasabi sa kanya na parangalan dahil siya ay magiging mahalagang data ng pagsubok para sa kanilang mga susunod na henerasyong Mecha Armor. Sinabihan siya ni Graham na huminto sa pananalita dahil hindi niya kailanman hiniling sa kanya na bigyan siya ng kompletong paglalarawan ng isang produkto. Tinamaan lang siya ni Kina, na sinasabi sa kanya na lahat ng tungkol sa kanya, mula sa kanyang mga armas hanggang sa kanyang pamilya, ay luma na, habang nasa kanya ang pinakabagong teknolohiya. Sinabihan siya ni Graham na makipag-usap pagkatapos niyang manalo, at nagpakita si Kina sa likod niya, hinugot ang kanyang espada upang magpakawalan ng puting pag-atake ng kidlat na kahit papaano ay nahaharangan niya. Bigla niyang napansin ang isang pattern sa kanyang pag-atake dahil sinasaklob niya ang kanyang espada pagkatapos ng pag-atake, at ang puting kidlat ay naglalaho habang binubunot niyang muli ang kanyang espada. Bumalik ang kidlat, at sa pagkakataong ito, madaling hinaranggan ni Graham ang kanyang pag-atake. Sinabi niya na ang teknolohiya ay talagang nagbago ng malaki mula sa huling pagkakataon na siya ay lumaban, ngunit hindi ito sapat upang talunin siya. Sinipa niya si Kina, at pagkatapos ay sinabi na nakita niya na kailangan niyang salupin ang kanyang espada sa pagitan ng bawat pag-atake upang maisaaktibo ang kanyang kapangyarihan. Pinuri ni Kina ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid, ngunit sinabi sa kanya na ang pagiging kasing talino ni Sherlock Holmes ay hindi siya madadali kahit saan. Muli niyang isinakob ang kanyang espada, sinabi kay Graham na kahit na malaman niya ang kanyang sikreto, hindi niya ito matatalo. Sinusugod niya ito, at patuloy na umaatras si Graham habang hinaharangan niya ang mga pag-atake nito. Nagpa siya si Kina na baguhin ang kanyang diskarte at inatake siya mula sa likuran, ngunit pinigilan din niya iyon.
Bigla siyang nakahanap ng pagkakataon nang tumama ang espada ni Kina sa lupa, at tinapakan ito para pigilan siya. Kaagad pagkatapos noon, gumamit si Graham ng Earth-based na spell para atakehin siya gamit ang mga Rock Spike, ngunit hinampon niya ang mga ito at sinabing wala itong silbi laban sa kanya. Gumamit kaagad si Graham ng Ice Magic para i-freeze siya, ngunit madaling natutunaw din iyon ni Kina. Sinabi niya sa kanya na ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay walang silbi, ngunit siya ay tumalon lamang sa kanya at iniugoy ang kanyang espada ng buong lakas. Hinaranggan iyon ni Kina, ngunit pagkatapos ay hinampad siya ni Graham ng isang fireball point blank, na tinatangay siya ng hangin. Sa kabila ng malakas na atake na ginawa niya, buo pa rin si Kina at ang kanyang baluti, ngunit ang kanyang pagmamataas ay hindi. Lalo itong nasaktan ni Graham sa pagsasabing ang mga taktika na ginamit niya sa kanya ay binuo 500 taon na ang nakakaraan, at gumagana pa rin ang mga ito sa kanya, sa kabila ng kanyang mga sinasabing moderno at advanced. Si Kina ay naasar na ngayon, at siya ay sumusugod kay Graham nang walang ingat. Sa pagkakataong ito, nagawa niyang tamaan siya. Sinimula ni Kina na i-charge ang kanyang pinakamalakas na pag-atake para tapusin siya, at sinabing hindi mapipigilan ng kanyang kalaawang na espada ang isang ito. Sinabi sa kanya ni Graham na ang kanyang espada ay maaaring kalawangin ngayon, ngunit hanggat mayroong isang tao na nangangailangan sa kanya upang maging bayani, ito ay muling magniningning. Tinawag niya ang kanyang espada upang magising mula sa pagkakatulog nito, at isa-isa, ang mga mahiwagang seal dito ay naalis na nagpapakita ng tunay na gininto ang anyo nito. Sinabihan ni Graham si Kina na saksihan ang kanyang kapangyarihan, na natalo kahit ang hari ng demonyo, at sinusugod niya ito, tiwala pa rin na siya ay mananalo. Pina-activate lang ni Graham ang gininto ang kapangyarihan ng kanyang espada at nagpadala ng malakas na slash patungo sa kanya. Ang buong lugar ay napuno ng gintong apoy, at nang matapos ito, ang espada ni Graham ay nawalan ng kapangyarihan at ang gintong kinang sa kanyang harapan. Nakaluhod si Kina, at sinabi niya na talagang kamangha-mangha ang kanyang baluti dahil nakatiis ito ng atake mula sa kanya. Nawala ang baluti, at naiwan si Kina na nakahawak sa kanyang nasugatan na balikat habang tinatanong niya si Graham kung bakit siya natalo. Umupo siya sa harap niya at sinabihan siyang tanungin kung bakit siya nanalo. Sinabi niya na ito ay ang parehong bagay, ngunit ang bayaning ito ay nagsasabi sa kanya na siya ay nanalo dahil siya ay may mas maraming karanasan kaysa sa kanya. Sabi niya, maganda ang pakiramdam niya pagkatapos gumawa ng isang bagay na kabayanihan pagkatapos ng napakatagal na panahon. Tinanong ni Kina kung hindi ba siya dapat bumaba para tulungan si Viltol. Kumpiyansa niyang sinabi na si Viltol ang mananalo sa kanyang sariling laban, ngunit sinabi ni Kina na hindi niya matatalo si Marcus. Sinabi niya na talagang malakas si Marcus, at kung walang pamilyo, walang pagkakataon si Viltol laban sa kanya, dahil kahit siya ay hindi kayang labanan si Marcus nang wala ang kanyang mecha. Tinatawanan lang ito ni Graham at sinabi kay Kina na minamaliit niya ang Demon Lord. Kung sa tingin niya ay sinundan niya si Marcus nang walang plano, bigla niyang naalala na marahil siya lang ang nabubuhay na tao sa mundo na nakakita ng trump card ni Viltol, at kung makita ito ni Marcus, malamang na mababasa niya ang kanyang pantalon at maiiyak na parang munting babae. Hindi maintindihan ni Kina kung ano ang sinasabi niya, ngunit ginagarantiyahan siya ni Graham na mananalo si Viltol sa laban. Hindi siya nasisiyahan sa sagot nito at pagkatapos ay nagtanong kung wala ba itong planong tapusin siya. Sinabi ni Graham na hindi na kailangan iyon dahil wala siya sa maayos na estado para makipag-away, at ang tanging trabaho niya ay hayaan si Viltol na pumunta sa kanyang babae. Biglang may umatake sa kanila mula sa itaas, ngunit napansin ito ni Graham sa takdang panahon at lumikha ng magic barrier para protektahan ang kanyang sarili at si Kina. Bumaba ang mga mechas na umaatake sa kanila, at nabigla si Kina dahil kabilang sila sa kanyang kumpanya. Napagtanto ni Graham na sinusubukan nilang tapusin silang dalawa, at bumangon siya upang labanan sila at iligtas muli ang araw. Samantala, sa furnace room, sinasakal ni Marcus si Makina sa tabi mismo ng furnace. Sinabi niya na kailangan lang niyang ihulog siya, at gagawin ng Pagan ang natitira, na gagawin siyang enerhiya para sa lungsod. Ibinaba niya siya sa hurno, at nang bumagsak si Makina, sinimulan niyang isipin si Viltol at kung paanong hindi niya nasabi sa kanya na mahal niya ito. Ngunit pagkatapos ay biglang, isang madilim na masa ang bumaba mula sa itaas at ipinunta siya sa ligtas na lugar. Nang imulat ni Makina ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa mga bisig ni Viltol, na nagsabi sa kanya na narito siya upang iligtas siya.
Inilagay siya ni Viltol sa isang ligtas na sulok, at sinabi sa kanya na mabilis niyang tatapusin ang mga bagay-bagay para makauwi na sila. Pagkatapos ay tumalikod siya upang harapin si Marcus na nagsasabing nakita niya ang kanyang mga livestream at napagtanto niya na ang bilang ng mga subscriber ay nagbibigay ng kapangyarihan kay Viltol. Tinanong siya ni Viltol kung mayroon siyang anumang katwiran para sa pag-atake kay Makina at iba pang mga immortal bago siya, at tumanggi si Marcus. Tinatrato ang kanyang mga tanong na parang isang biro. Pagkatapos ay tinanong siya ni Viltol kung handa siyang pagsilbihan siya muli, ngunit sinabi ni Marcus na hinding-hindi niya gagawin iyon. Wala nang ibang itatanong si Viltol sa kanya at hinugot niya ang kanyang maitim na espada para tapusin siya. Gayunpaman, ipinatawag ni Marcus ang kanyang mga blood sword at inatake muna siya. Pinipigilan ni Viltol ang lahat ng mga blood sword, ngunit pagkatapos ay pinasabog ito ni Marcus. Pumunta siya kay Viltol at tumawag ng isa pang espada para makipaglaban sa kanya, at sinusugod siya ni Viltol sa sandaling mawala ang usok. Sinubukan niyang itulak pabalik si Marcus gamit ang kanyang pisikal na lakas na pinahusay niya gamit ang mahika. Napagtanto ni Marcus na ginamit ni Viltol ang pagpapalakas ng spell ng maaga dahil hindi niya maaaring kanselahin iyon sa kanyang pamilya. Gayunpaman, nilamangan niya si Viltol sa pisikal na lakas at pinipilit siyang lumuhad. Pagkatapos ay binilisan niya at naglulunsad ng ilang mabilis na pag-atake kay Viltol, ngunit binasa niya ang kanyang trajectory at pinutol ang kanyang espada. Itinutok ni Viltol ang kanyang espada sa leeg ni Marcus. Ang kanyang ulo ay pumutok, at ang dugo ay tumalsik kung saan-saan, ngunit pagkatapos ay agad itong muling nagre-regenerate. Sinabi ni Marcus na magandang ideya na puntiryahin ang kanyang pamilya, ngunit nakita niya iyon mula sa 1 milya ang layo. Sinabi niya kay Viltol na hindi niya kailanman matatalo siya ng walang pamilya, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang maging sanhi ng pagsabog ng kanyang dugo sa mga kamay ni Viltol. Patuloy siyang nagdudulot ng mga pagsabog hanggang sa mawalan ng 2 kamay si Viltol, at pagkatapos ay nagdulot ng isang malakas na putok na magpapabagsak sa kanya ng tuluyan. Napaluhod ang Demon Lord na walang malay, at sinabi ni Marcus na umaasa siyang madarama niya ang higit na kagalakan kapag natalo niya siya, ngunit wala siyang nararamdamang espesyal. Pagkatapos ay pumunta siya kay Makina, na natigilan ng hindi makapagsalita na nawala si Viltol. Pero biglang may nakita siyang kakaiba. Lumingon si Marcus para tingnan kung ano ang nangyayari at nalaman niyang nakatayo na si Viltol, at isang madilim na aura ang lumalabas sa kanyang katawan. Si Marcus ay takot na takot ngayon, at pinuri siya ni Viltol, na sinasabi na siya ang pangalawang tao sa kasaysayan upang pilitin siyang gamitin ang ipinagbabawal na kapangyarihang ito. Tinanong siya ni Viltol sa huling pagkakataon kung handa siyang bumalik sa kanyang hukbo. Sinabi niya kay Marcus na patatawarin niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan hanggang ngayon kung papayag siyang pagsilbihan siya, ngunit sa kabila ng kanyang takot, iniisip ni Marcus na nanloloko lang si Viltol. Siya ay sumigaw na ang panahon ni Viltol ay lumipas na at ang panahong ito ay sa kanya. Ipinahayag niya na siya ang magiging tanging immortal sa mundo at ang tunay na Demon King. Nakuha na ngayon ni Viltol ang kanyang sagot, at sinabihan niya si Marcus na masasawi sa kanyang pagmamataas. Sinubukan ni Marcus na salakayin siya gamit ang isang blood sword, ngunit ang kanyang mahika ay hindi nagpapakita. Napaatras siya habang naglalabas ng higit na kapangyarihan si Viltol, habang tumatawa, na sinasabi sa kanya na makukuha niya ang karangalan na makita ang kanyang pangalawang anyo na tanging ang bayaning si Graham ang nakakita noon. Biglang lumabas ang malalaking spines mula sa kanyang likod, at nagsimulang mabuo ang mga kalamnan sa kanilang paligid habang siya ay nagiging isang malaking halimaw. Bumalik sa lungsod, natapos na rin ni Taka ang kanyang paghahanda para sa kanyang bahagi sa rescue operation kay Makina. Gumagawa siya ng protection na hadlang sa kanyang sarili at pagkatapos ay nahak ang lahat ng screen sa paligid ng lungsod, na ginagawang video ng mga stream ni Viltol. Biglang na-curious ang mga tao tungkol sa misteryoso at gwapong lalaki na ang mukha ay nasa buong lungsod, at ang ilan sa kanila ay kinikilala siya bilang ang masamang gamer na tinatawag ang kanyang sarili na Demon Lord. Sa tingin ni Taka, tapos na ang kanyang trabaho dito, dahil noong sumakay sila sa tren papunta sa lugar na ito, binigyan siya ni Viltol ng misyon na i-maximize ang pampublikong debosyon sa kanya. Hindi naintindihan ni Taka ang ibig niyang sabihin, at sinabi sa kanya ni Viltol na huwag mag-isip ng kahit ano at itaas na lang ang kanyang kasikatan. Sumagot siya na hindi ito magiging madali, ngunit sinabi sa kanya ni Viltol na gumamit ng anumang paraan na kinakailangan.
Tinanong niya siya kung sigurado siya, at sinabi ni Viltol sa kanya na gawin ang anumang naiisip niya. Natuwa si Taka na marinig iyon dahil lagi niyang gustong gawin ang lahat ng hindi kailangang mag-alala tungkol sa hindi pag-aproba ng sinuman. Ang paraan na pinili niyang gawin ang kanyang misyon ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng mukha ni Viltol sa buong bayan, at sa tingin niya ay sapat na ang nagawa niya para makapagpahinga ngayon. Pansamantala, dahil walang ibang pagpipilian ang mga tao kundi ang makita si Viltol sa kanilang mga screen, nagsimula silang magkaroon ng interes sa kanya, at lumakas ang kanyang kapangyarihan. Bumalik sa loob ng Pagan, sa wakas ay lumabas si Viltol sa madilim na kakon sa kanyang pangalawang anyo ng isang malakas na Dragonoid warrior. Nababasa ni Marcus ang kanyang pantalon nang makita ito at tinanong kung ano ang nangyayari. Tinanong siya ni Viltol kung naisip niya kung bakit nasa ilalim ng lupa ang kanyang kastilyo, at kung bakit pinili niya ang pinakamalalim na palapag sa kastilyo upang labanan si Graham. Sinabi niya na ito ay upang makuha niya ang form na ito upang labanan siya. Ipinaliwanag ni Viltol na maaari lamang niyang kunin ang form na ito kung mayroon siyang pananampalataya ng kanyang mga tagasunod, at isang malaking halaga ng high-density ether na direktang nakuha mula sa lupa. Sinabi niya kay Marcus na kinapa niya ang bag nang hindi niya ito pinaslang noong araw na siya ay muling nabuhay. Hinihiling niya sa kanya na mas matakot siya dahil makakadagdag lamang ito sa kanyang lakas, at sinabihan siya ni Marcus na tumahimik. Sinabi ni Marcus na kahit anong anyo niya, natalo si Viltol sa bayani 500 taon na ang nakalilipas at hindi rin siya mananalo sa pagkakataong ito. Nagpatawag siya ng Blood Sword para salakayin siya, ngunit ang kanyang mga magic circle ay patuloy na naglalaho bago gumawa ng mga resulta. Nagulat si Marcus, nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya, at sinabi sa kanya ni Viltol na ito ay parehong bagay na ginagawa niya upang kanselahin ang mga magic attack ng iba. Biglang napagtanto ni Marcus na si Viltol ay gumagawa ng mahika sa pamamagitan ng paglaktaw sa lahat ng hakbang, at nangangahulugan iyon na mas mabilis pa siya kaysa sa pinaka-advanced na familia. Tumanggi siyang paniwalaan iyon dahil hindi pa siya nakarinig ng ganoon, ngunit sinabi sa kanya ni Viltol na marami siyang dapat makita at matutunan. Sinabi niya na sa kanyang pangalawang anyo, ang kanyang mga kakayahan ay tumaas ng sari-sari at kinopya niya ang mga kapangyarihan ng pamilya at pinagbuti ang mga ito, na nagbigay sa kanya ng kakayahang mag-magic sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Nagpapasalamat si Viltol kay Marcus para dito, dahil pinahusay niya ang teknolohiya hanggang sa puntong ito, at ginamit niya iyon bilang batayan upang mapabuti ang kanyang sarili at maabot ang bagong tugatog ng kastang magic nang walang anumang hakbang. Si Marcus ay hindi makapaniwala dito, at sinubukan niyang magpatawag ng mga Blood Sword para atakihin muli si Viltol, ngunit hindi ito gumana. Higit pa rito, dinasable ni Viltol ang kanyang pamilya. Sinumpa siya ni Marcus, ngunit pagkatapos ay nagdulot ng pagsabog si Viltol sa loob ng kanyang bibig at pagkatapos ay tinadtad siya ng mahika ng hangin bago siya hinampens ng magic ng apoy, at sa huli ay pinalamig siya sa yelo. Pagkatapos ay inaatake siya ng kanyang espada, na nabasag ang yelo. Si Marcus ay bumagsak sa lupa at nakabawi mula sa pinsala, ngunit si Viltol ay may mas nakakatakot na parusa para sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang magic para ipatawag ang mga kaitakot-takot na puppet mula sa lupa na nagpabagsak kay Marcus. Sinabihan niya si Viltol na pigilan sila, ngunit natatawa siya, na nagsasabing walang mga puppet at ang nakikita niya ay isang ilusyon na direktang ipinasok niya sa kanyang isipan sa pamamagitan ng pag-hack sa kanyang pamilya. Hindi makapaniwala si Marcus na may makakahak sa kanyang advanced na pamilya, at tumawa si Viltol, na sinasabing kinuha niya ang trick na ito mula kay Taka. Si Marcus ay nagsimulang mock-order ng mga ilusyon na mas masama, at nakiusap siya kay Viltol na pigilan sila. Nangako siya ng katapatan sa kanya at sinabing paglilingkuran niya siya, ngunit sinabi ni Viltol na tapos na ang desisyon kanina. Tinusok niya si Marcus, sinabing 2 beses niya itong tinanong, at walang pangatlong beses. Dinala niya siya sa Pagan, at nabigla si Marcus, nagtatanong kung gagawin niya itong panggatong. Kinukumpirma ni Viltol, na sinasabi na ang pagpapakain sa kanya sa Pagan ay magpapanatili sa lungsod na tumatakbo ng kaunti, at magagamit niya ang oras na iyon upang mag-isip ng mga bagong solusyon. Si Marcus na sobrang nababalisa sa takot, ay nagtatanong kung paano siya magiging malupit upang pakainin ang isang kasamahan sa Pagan. Pinaalalahanan siya ni Viltol na siya ang Demon Lord, at ang pagiging malupit ay isa sa mga paglalarawan niya sa trabaho.
Sinugatan ni Marcus ang kanyang kamay sa espada at itinapon ang kanyang dugo kay Viltol upang pasabugan ito, ngunit ang kanyang palihim na pag-atake ay hindi gumagawa ng anumang pinsala. Tinawag siya ni Viltol na isang kaawa-awang talunan habang sinisimulan niyang i-slide siya pababa sa espada at pagkatapos ay itinapon siya sa Pogan kung saan natunaw si Marcus sa pool ng magic liquid at pinapakain ang furnace. Bumalik si Viltol sa kanyang normal na anyo, at tinanong si Makina kung natatakot siya sa kanya pagkatapos makita ang kanyang pangalawang anyo. Sinimulan niyang purihin siya, na sinasabi na siya ay nakakatakot gaya ng dapat maging Demon Lord. Pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya, at habang naglalakad si Viltol palapit sa kanya, sinabi niya na magagawa lang niya iyon dahil siya iyon. Sa wakas ay napagtanto ni Viltol kung bakit siya desperado nang siya ay dinukot at sinimulang haplasan ang mukha nito ng marahan. Naging emosyonal si Makina sa kanyang paghawak at pagkatapos ay niyakap siya ng mahigpit. Sinabi sa kanya ni Viltol na mahal niya siya, at sumagot si Makina na mahal din siya nito.